Ang Unity ay tandem namin nung pagtakbo namin as President and Vice President nung nakaraang eleksyon. Yun ang Unity. Ngayon, kaming dalawa ay na-elect na as President and Vice President at pareho kaming nagtatrabaho para sa ating bansa. Sinabi niya ni VP Sara sa isang event sa Quezon City. Nitong Lunes, nabanggit niyang nagbabalak siyang tumakbo sa susunod na eleksyon, bagamat hindi malinaw kung para sa anong posisyon. Sa isang pareham, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka testing the waters o sinusubukan lang ng bise ang magiging reaksyon ng mga tao. Ayon naman kay Duterte, hindi pa sila nagkakausap ng Pangulo tungkol sa eleksyon. Na misinterpret din daw ang sinabi niyang tatakbo siya. Bukod dyan, nauna nang giniit ni VP Sara na handa siya sa anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sakaling idawit ang kanyang pangalan sa drug war ng nagdaang administrasyon. Pero sa ngayon, wala raw siyang natatanggap na dokumento mula sa ICC. Ayan po yung sagot niya pagdating sa Unity. Sa tingin ko naman, talagang, kasi hindi pa naman sila nagbabanggaan eh. For now, pansin naman natin, hindi pa sila nagbabanggaan, particular si Marcos at saka si VP Sara. Merong mga taong pinipilit silang pagbanggain. Katulad ni Trillanes, pinipilit silang pagbanggain. Ni Romualdez, pinipilit silang pagbanggain. Kasi isipin mo kita mo dito yung sasagot ni Marcos nung there was a bulong-bulungan na impeachment kay VP Sara Duterte. Although, sabi nga nila, hindi man ganun kalakas yung statement ni Marcos, and yet, statement pa rin yun. Di ba? Sinabi niya, sinusuportahan niya pa rin si VP Sara Duterte at walang dahilan para i-impeach. Kita mo, biglang gumanon yung issue. Biglang nawala sa Congress. Kasi nga, may cue eh. That's a cue from the President na hindi susuporta ng presidente ang impeachment ni VP Sara Duterte. So I think, I think, it doesn't mean I am in favor of, magkaiba ho yun, wag tatanga-tanga, bobong lipunan. Okay? I think there is still a unity team. Although I'm not in favor of them together in unity team, pero meron pa rin. Ngayon, anong ibig pong sabihin nun? Akin lang, posible. Posible lang Hindi ko sinasabing mangyayari. Pero posible just in case tumakbong by Congresswoman si VP Sara Duterte at nanalo. Pwede magpahayag si Marcos na suportahan niya si VP Sara bilang speaker. Ngayon, iiwan niya ba yung kanyang pinsan? Honestly, alam ng lahat to. Hindi naman sila ganun eh. Iba ang close ni pinsan. Hindi, totoo. Iba naman talaga ang close ni pinsan eh. Hindi naman si Marcos eh. Di ba po? So ano ang punto dyan? Malaki pa rin yung chance na maging speaker si VP Sara Duterte. Although again, uulitin ko yung speech niya, I think she was referring to mayorship. Sabihin mayor ng Davao sa 2028. I think yun ang tinutukoy niya. Although, maraming ang bumubulong-bulong daw na nagbubuyo na tumakbo siyang sa Kongreso para palitan si Romualdez. Ay, ako, ito lang ang tanong ko sa inyo. Tanong ko lang ho ito kayo ho ba? Ito honest opinion wala hong mali dito sa opinion na ito kasi kahit ho ako, hati rin ako eh. Hindi ko rin naman masabing, tumakbo kang vice. Tumakbo kang Congress. Siyempre meron kang desire na tumakbo ka ng Congresswoman para mataob mo na ito si Romualdez para mawala na. Kasi si Romualdez ang pampagulo sa bayan natin eh. Sa totoo lang sa pampagulo sa bayan natin, walang iba ko hindi si Romualdez. Ang gulo niya talaga eh. Pati yung awayan nila sa Senate. Ngayon ka lang nakakita na bumabangga ang House at nagmamagaling ang House sa Senate. Pansinin nyo.